Balik 60 pesos kada dolyar na muli ang palitan ng salapi. Natapos ang trading session ngayong Huwebes sa 60 pesos at 23 centavos. Mas mahina mula sa 60 pesos at 10 centavos noong Miyerkules. Sino nga ba ang nagbebenepisyo at sino ang talo sa kahinaan ng piso? Tatalakayin niya ni Newswatch Plus Business News Anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit, 60. Pumalo sa 60 pesos at 30 centavos ang palitan ng ating salapi laban sa dolyar noong Marso 23. Pinakamahinang exchange rate sa kasaysayan o record low. Ayon yan sa datos mula sa spot currency market o sa Bankers Association of the Philippines. Sino nga ba ang panalo at talo sa paghina ng piso? Sa isang dako, paborito sa kumikita ng dolyar tulad ng mga overseas Filipino workers o OFW, mga exporter o nagbebenta ng produktong Pilipino palabas ng bansa, at business process outsourcing o BPO. Dahil sa bawat dolyar na kita, mas marami silang naipapalit na piso. Sa kabilang dako, talo ang mga nagbabayad ng dolyar sa mahinang piso. Sila yung mga pabrika na umaasa sa inaangkat na raw materials at pati ang kaban ng bayan o treasury dahil kailangan bayaran ang utang ng dolyar. Halos lahat ng supply ng langis ng bansa ay inaangkat at binabayaran ng dolyar at dihado ito sa paghina ng exchange rate lalo na sa panahong walang preno ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado bunsod na din ng sigalot sa Middle East. Ayon sa think tank ng Fitch Solutions na BMI, ika-6 ang Pilipinas sa vulnerable o nanganganib sa tuwing may oil price shocks. Pati supply ng pagkain, posibleng tamaan dahil sa imported na fertilizer. Ayon pa din sa Fitch think tank na BMI, ang Indonesia, Malaysia at Vietnam are among the most insulated from nitrogenous fertilizer supply constraints due to strong domestic production. But by contrast, the Philippines is more fundamentally exposed to an extended disruption to nitrogenous fertilizer supplies given its high reliance on imports. Ganyan din ang pananaw ng ekonomistang si Patrick Elia mula sa Sun Life Investments. Kung pipili ka sa dalawa, mas malaki talaga yung impact ng crude, ng oil price. Kasi not only yung inputs sa oil needs ng bansa, also crude is or petroleum is a important input sa fertilizer. That's why we are also seeing fertilizer prices rising. Dahil may upside at downside sa paghina ng piso laban sa dolyar at may winners at losers, may epekto yan sa inflation o antas ng pagtaas ng bilihin na nag-iimpluwensya din sa mamimili kung gagastos ba o magtitipid muna na nakakaapekto sa paglago o pagbagal ng ekonomiya. Kaya ang tanong, during oil inflationary times or when oil prices are out of control, is a weak peso doing more harm than good to the economy? May transmissions effect kasi yan eh. So, if the prices are rising now, yung impact niyan will be down the road. Yung increase ng price for the remittance households and remittances, 10% of the economy, yung impact niyan obviously is higher spending power because they earn in dollars, right? So the final effect talaga on the economy is a bit difficult to estimate, pero definitely it will be slower than previously expected. Nakialam na ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa spot currency market upang hindi tuluyang lumagapak ang piso. Kaya nitong mga huling sesyon, unti-unting gumagapang pabalik sa 59 pesos kada dolyar ang palitan. Hindi nagtatarget ng exchange rate level ang BSP, ngunit kumikilos ito upang ayusin ang magulong merkado o volatility. Pero sa huling meeting ng DBCC o Economic Team ni Pangulong Bongbong Marcos bago gumulo sa Middle East, ang foreign exchange rate assumption ay nasa 58 pesos hanggang 60 pesos kada dolyar ngayong taon hanggang 2028. Ang Dubai crude oil, $60 to $70 per barrel lang. Sa gitna ng krisis sa Middle East, lahat ng yan nalagpasan na. Pati ang target na gross domestic product o GDP growth o lakas ng ekonomiya na 5 to 6% ngayong taon nanganganib. My first quarter estimate now is lower than my previous first quarter estimates, which was closer to
4.5. Now I'm looking between 2 to 3% because of this sudden shock. Ang forecast ng ekonomista at Sun Life Investment Strategies na si Patrick Ella, papalo ang piso sa 59 pesos hanggang 60 pesos hanggang Hunyo. Ang pagdeklara ni Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency ay inaasahang magpapakalma ng merkado, gayon din ng mga consumer. I think that is a very prudential contingency. If we can resolve the conflict earlier, then we can resume the supply, which is yun yung important. It's a very pragmatic approach. Let's not leave anything to chance. There are knowns and the unknowns, right? So let's try to minimize the unknowns out there. At yan ang Weekly Digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.